you can turn your passion back home into a profitable career in Canada. Find out how our guest became successful even if he was not able to go back to his previous profession. Mark Cabuso po. Ayan, presently living here in Calgary, Alberta, and working as a dating teacher sa Pilipinas. Ngayon po, I'm a Red Seal certified refinishing technician. Yan po. Okay. So when did you come to Canada? We came here July 2018. Okay. Yan po. So 7 years, almost 8 Apo, years. almost. Yeah. Apo. You came as a family, right? You came as family with your wife or During that time, kaming dalawa po. kayong dalawa pa lang? Kaming dalawa pa lang. Ilan ba anak niyo? Isa pa lang. So dito na pinanganak yung anak niyo? Dito na po pinanganak ko po. Okay. But you were married already when you came? Yeah, married already when we came. We were already 5 years married nung dumating kami dito. So anong pathway ninyo? Ang pathway namin is student pathway. Mhm. Si wife po is siya yung student, veterinary office assistant sa Bow Valley College dito sa Calgary. Okay. Then I was given open work permit. Mhm. 2018, during that time, medyo maluwag pa yung policy regarding student. So madali yung process ng ano nyo? Medyo mabilis din po. Mga ilang umabot ng 1 year? I remember parang nag-decide kami to move on with the process is around December 2017. Mhm. Then, mabilis naman yung mga naging process until yung approval namin is dumating around first week of June 2018. So 6 months. Ang bilis. Almost 6 months. Mabilis po kasi during that time hindi pa po nagkakaubusan ng mga slots Oo. for international students. Do you remember how much you spent for everything, for the application? I cannot, on that matter, I'm not really sure how much really we spent. Pero of course, malaking bulk ng budget na namin napunta ron. Good thing we were able to work in Macau. Nag-Macau muna kami for a couple of years bago kami pumunta rito. So, somehow nakaipon din kami. And when we, nung kinasal kami, parang really part of the plan namin is pumunta rito. May family ba kayo dyan? Si wife lang, yung family ni wife. Okay. Nandito, yes. Okay. Nung pumunta kami, it was her sister nang nandito. Then, sumunod na rin yung parents niya. The sister helped in some way sa pag-apply? Not exactly, pero at least they were able to help us regarding sa accommodation. Ayan, dun muna po kami tumira sa kanila for almost 1 year bago kami bumukod, umupa ng condo. Ayan. We stay on their basement. Yeah. So, it's a big help pa rin. So, ilang years yung study ng misis mo? 1 year. 1 year lang. Bale, 1 year study, then 1 year work permit po, yung postgraduate work permit. But, maganda ring nangyari sa amin during that time is that nakahanap siya ng part-time work na related sa kanyang study. After Sa school? while studying, yung work niya is already related sa kanyang background as a veterinarian in the Philippines. So, nag-work siya sa isang veterinary hospital. Okay. Na medyo malayo sa amin. Teka, ano yung pinag-aralan niya dito? Veterinary office assistant. Hindi ba yung parang So, nag-downgrade siya? Kung veterinarian na siya? Opo. Parang naman namin yun, entry level, expected na namin yun. Opo. Okay. So, yun yung parang entry level namin na ang importante lang is makapasok ng Canada, makapag-aral siya, ma-PR kami. So, ready naman kami sa mga ganong klaseng mindset. Opo. Kasi parang sinasabi nung iba, dapat daw pag nag-apply ka as a student, parang hindi siya mag-downgrade. Dapat parang upper, parang tataas dapat. Yun ang narinig ko doon sa isang ina-interview. Opo. Ang lang naman din po kasi doon, ang importante is mapaliwanag sa mga visa officer na bakit yun ang kukunin yung program. And walang ganong klaseng program sa Pilipinas. So isang school lang in-applyan niya? Isang school lang po, sa Bow Valley College. Ang galing, no?
Kasi yung iba, parang pahirapan din mag-apply, no? Noon, kahit noon, Opo. yung mahirap Opo. maghanap ng school. Kasi yung work niya noon hanggang ngayon, ganun na rin. Yan na rin. Or naghanap. Nung nagkabibi kami, when she got pregnant, maternity leave, Oo. then hindi na rin po siya nakabalik sa work niya. Mm. Right now, she is teaching for the veterinary office assistant na rin sa Okay. CDI College. Opo. Oh, wow. Galing, no? Mm. Talagang na-maintain niya yung ano niya, yung parang yung experience niya, no? Opo. Ikaw, nung dumating, anong work mo? Nung dumating, ang first work ko po is donation assistant sa Goodwill. Okay. Part-time work po yun then for almost 6 months. Mm. Then around December, na-hire ako sa isang car rental near the airport as a detailer. Mm. Tagahugas ng kotse. Ayun. Nag-aral ka ba dyan? Then, po, Nag-aral ka dyan? nung apprenticeship ko lang. Ano, what do you do? Ayun. Then, after ko mag-detailer sa isang car rentals near the airport, Oo. nung nakagraduate siya, nag-resign ako dun sa Goodwill kasi parang for almost 6 months, naka-double job ako for almost 6 months. Hindi na rin kaya sa schedule, nakakapagod. And the distance, medyo malayo. Then, March 2020, I was hired naman sa isang collision shop, auto body shop, Oo. dito sa Calgary. As a detailer pa rin. Wala akong ganyan, no? Buti na Wala ako. akong background. Oo nga po eh. May mga naging kasama akong Pilipino and they were encouraging me na pag na-PR daw kami, pag na-PR daw ako, I might consider to try auto body apprenticeship. Ayun. So, nung na-PR kami 2021, Okay. nung na-PR po kami ng 2021, so I tried to apply for apprenticeship, Alberta. Ayan. So, Ano yun? What specifically do you do? Repair cars. Ah. Yung mga nababanggang kotse. Parang mechanic? Not exactly mechanic po. Bali, dun lang sa mga auto body. Yung sa mga fenders, sa hood, yung mga nababangga. Yun. So right now po, awa ng Diyos, last year, 2025, January, ayun po, I was able to pass the Red Seal exam dito sa Alberta. Congratulations. Po. Lumaki na sila mo, no? Konti. Laki sweldo ng mga ganyan eh. Yun po. So for now, I'm still paid by the hour and they're trying to train me maging a flat rate technician. Yung teaching mo, ayaw mo balikan? I tried to file for application. Kaso dito sa Alberta, chinek nila yung papers ko. Sabi nila kulang pa daw po ako ng 30 course units ang kulang ko plus 2 years parang Experience pa. working experience pa. Oo. Or on-the-job training experience, yung 2 years. So, medyo critical. Parang may baby na tayo, parang I can't do this anymore. Okay. Parang I can't. Parang the stakes is so high. Oo. As long as masaya ka naman sa ginagawa mo ngayon at saka naman financially. Plus, during the time kasi nagka-COVID and they furlough all the teachers. Yung mga temporary teachers, furlough nila. Parang temporary layoff. So, parang kasi puro, online. Puro online lang noon, no? Puro online lahat. Then, public school system. So, the government furlough all those temporary teachers. Sabi ko parang, I cannot, parang the stakes is so high. Parang hirap pasukin. Sabi ko siguro if there's no baby, why not? But during that time, nagka-baby na kami. So parang I cannot gamble it na ganon. Tapos mag-aaral pa ako ng 30-unit courses. Mag-aaral pa ako ng 30-unit courses plus 2 years sa contemporary. Sabi ko parang delikado. Masyadong Masyadong, but I saw some other provinces like Ontario, parang examination lang yung nila. Okay, looking back nung
nag-apply pa lang kayo ng PR, sino ang principal applicant? Si wife ang principal applicant. So, kailan kayo nag-start? Nung estudyante pa lang siya? Honest. So, tuloy-tuloy Siya yun. na po talaga kasi with family relatives and everything, all that. Siya talaga yung principal applicant. Saka sa bagay yung work niya is related na rin sa ano niya, no? Related na rin tuloy-tuloy na sa simula sa study niya, Pilipinas. tuloy-tuloy talaga. Simula sa Pilipinas na ano na yon, na-count na yung Opo. experience niya sa mga points. Opo yata, if I'm not mistaken. Kasi pare-pareho, kumbaga consistent yung ano niya, yung experience niya, education, saka work experience Consistent. sa Pilipinas pa. Ayan. So, wala naging problema, tuloy-tuloy talaga yon. Tuloy-tuloy po. Opo. Galing niyo. So napagplanuhan naman po namin ng mabuti ng maayos yan. Oo. And nung nasa Macau din naman kami, yung work ko doon is also not related with my background. So, hindi naging mahirap yung adjustment on my part na as a former instructor then work with auto industry. Yun ang work mo sa Macau. Anong work mo sa Macau? Mga sideline lang po. Kasi during that time, I was independent visa. I do some job on the sides, mga ganun lang. Ayun, Then, mismo. meron din ako online teaching sa Anong trabaho doon? nag-online English teaching ako for Japanese student Okay. when we were in Macau. So, kaya hindi naging mahirap yung adjustment ko. Ilang years kayo sa Macau? 2.5. Okay. Hindi pong sabihin yung expenses ninyo sa pag-apply dito, puro savings lang ang nagamit nyo. Halos puro savings. Ano pang, may mga ibang challenges ba kayo nung pumunta dito? O Challenges, adjustment sa culture, ganyan. Ayan, pag especially back in my work dun sa car rental, ano siya, it was owned by Punjabi, mga Indiano. So, minsan, yung pag napapakain sila, yung mga food nila yung hinahanda. So, typically, yung mga cultural adjustment, weather adjustment, ayan, yung first taste of winters, tapos yung makakapal na snow during those times, yung mga ganun po. But, other than that, the people, okay naman, madali naman po silang pakasamahan. Mrs. mo, okay din naman ang adjustment. Katrabaho. Okay din naman ang adjustment niya. Yun lang kasi yung dating work niya is 24-hour veterinary hospital. So may mga work siyang 6 a.m. 5 a.m. pa lang nagda-drive na kami in the middle of winter. Kami lang yung kotse sa kalsada, things like that. Ayun. Sa Macau, anong work niya? Research assistant, laboratory sa university. Vetmedin ang ano? Related. Okay. Related. Kasi yan mga experiment ng mga professors. Ayun. Sila yung nag-aalaga ng mga daga na ine-experiment ng mga professors. So, ano ang mga advices mo ngayon na mahirap mag-apply? Okay pa ba mag-apply? Okay pa naman po. Actually, okay pa naman po. Really depends. I heard kay wife parang nagiging strict ang Canada ngayon sa mga family status. Yung mga may dalang pamilya. But it's really up to them how they can resolve the matter. Parang ang importante ngayon with Canada is kung mag-apply through student pathway is yung mga technical jobs na ino-offer na nililimit lang nila ngayon for the moment. Ayan. Dapat mag-research parang kung ano ang research talaga. Demand job sa place na gusto nilang applyan, no? Especially sa place na gusto nilang applyan. Kasi anyway, iba-iba naman per province yung mga in-demand yung mga in-demand jobs open for application for students. Yeah. Ayan. And so far, sabi lang naman nila is mathematics, science, technology, trades, yan yung mga ganun. Healthcare din. And healthcare, especially, di naman nawawala ang healthcare sa mga professions. Ayan. So, research lang. Okay. Ayun. Wala talaga mag-research. Hindi kayo gumamit ng agency noon? Hindi po. Yun na. DIY, do it yourself. Pero ang bilis. Opo. Kaya nga po, nag-open kami ng parang support for those people na gusto mag-student. Ayan. Nag-open kami ng parang
maliit na business which offers support sa mga gusto maging student dito, and we give them liberty na to do it By themselves. their way, by themselves. Ayan, basta nag-support lang kami, nag-advise lang kami what would be better choice, better move. So may nag-a-apply pa naman. Meron, pero of course, the demographics medyo bumaba yung mga applicant compared 2023, 2024. Medyo malaki rin talaga due to immigration changes na pinasok nila. Na yung mga bagong policy na ginawa ng Canada especially for students. Medyo rin. Nabawasan ng konti yung mga demographics namin. Yung mga profile namin nagbago ng konti. Nabawasan yung mga family. Kasi hindi na pwede yung family unless post-grad ang ina-apply. Pwede namang family, pero so much is at stake. So much, ang daming conditions, ang daming hindi pwede. Oo. Parang wala na yata open work permit for husband, for the spouse. Ayan. Unless kung ang course mo ay master's degree in professional courses like law and medicine. Parang ganun. And couple of changes na ang may postgraduate work permit lang yata ngayon is yun nga, mathematics, science, technology, agriculture, healthcare, and trades and technical programs. Ayun. So, nagbago rin yung mga profile namin. Usually, ino-offer na namin, mas ino-offer namin to sa mga high school graduates, grade 12 graduates sa Pilipinas. So, ano yun, may mga schools kayo na na connected kayo? Parang gano'n? Yung may mga ganun po. Opo. May mga schools kaming ino-offer sa kanila. They might choose from. Sila naman pong namimili. Kasi usually may mga kamag-anak sila to other provinces. Ayun. Yung baby nyo ilang taon na? Si baby ay turning 5 on May. In Canada. Ayun, turning 5 on May. Para umuwi lang kayo nung kailan lang? Recently, last September, kasi birthday ni Mami. First time. After 6 years, umuwi kami. O doon ko nga nakita na nasa Canada pala kayo eh. Nakita ko doon sa niya, sa pictures niya yata. Ayun po. Pang ilan ka ba? Pang ilan kang anak? Panay po. Panay ka? Ano nga po pala, yung sa work ko ngayon, I'm already turning 6. Years sa work? Opo, sa work ko ngayon, sa company, I'm turning 6. Wow. Ayun. So I started there as detailer and all-around shop helper. Oo. All-around shop helper, kahit pa-drive dito, pa-drive doon. Kailan ka nag-study nung yung apprentice? 2021, nag-study ako. Ilang years ka na doon sa work mo? Nag-apprenticeship ako nun. I filed for apprenticeship 2021. Pero nag-start ka doon, anong year? Saan po? Sa work? Okay. 2020. So after 1 year, nag-study ka? Po. Kasi anyway, ang apprenticeship is only open for permanent resident only. Okay. So, nag-PR kayo? Opo. Nung na-PR kami, sakto din naman, meron nakapag-serve na ako ng 10 years sa work. Parang everything goes smooth naman kasi hindi rin ako makakapag-file ng apprenticeship kung hindi rin ako makakapag-serve ng 10 years sa kanila. Pero yung studies mo, ikaw nagbayad o sila, yung company? Ako po. Ikaw din. Opo. Ano po kasi apprenticeship, yung parang vocational sa Pilipinas. Oo. Pero dito sa kanila, yung program is 1 year. Program is 4 years. Then, each year, parang 10 months na shop work, then 2 months ako mag-i-study. So, I have to leave. 2 months na in person? In person. So, I have to leave for 2 months. I have to leave for work for 2 months. And for 2 months, para mag-in-person study. Pero pag yung on the job na, doon pa rin, doon Opo, naka-record yun. Nire-record nila yun. Ang galing no? 10 months, yun po yung maganda sa apprenticeship nila rito. 10 months work, 2 months study. So, tuloy-tuloy naman yung naging program ko. Ayan. Then, after makuha ko yung Red Seal sa refinishing, I talked to the Alberta Trades
What if I decided not to continue for full auto body technician? Then they guided me. Sabi nila, anyway, sige, dito ka na lang muna sa refinishing if you really want to. Then bumalik ka na lang sa apprenticeship just in case magbago isip mo. Yun naman sabi nila. Ayan. So, I'm more focused on the painting side ng kotse. Ayan. And yung preparatory bago mag-painting side. So, ganun. Medyo technical. Pero yung sa level ng sweldo, sa mechanic at saka yung ngayon, malaki pa rin ang difference. Parang parehas lang din. Pareho lang. Yun lang kasi mas maraming nababanggang kotse. Kesa ano? Kasi yung ginagawa mo pag pag yung naano lang yung pintura, parang ganon? Opo. Pag nabangga yung kotse, so we will repair the damage and Okay. apply the necessary preparation bago pinturahan yung kotse. Yeah. Kasi insurance naman na nagbabayad, so yeah. Okay naman yung business. Okay naman yung wala ka nang balak mag-upgrade sa work mo ngayon o kaya sa I'm just earning some experience. Then let's see kung saan tayo makakarating. I'm just earning some experience. Pwede sigurong marami namang plans looking forward to upgrade. Pero right now, yeah, nag-earn lang na yung konting experience. Ganyan. So, any more advices? Sa mga nagpaplanong pumunta po rito sa Canada, mental preparation, pinaka-importante. Manage expectation, siguro, para ma-manage din nila yung any differences na kanilang may experience. Yeah. Especially na iba rin yung buhay, the way it goes sa Pilipinas and compare dito. Ayan. And also be adaptive to change. Yeah. Ayan. Baka when they come here in Canada, baka it's about time na yung passion nila before is yun naman yung maging work nila dito. Yeah, just like be open to change. Po. Just like exactly what happened to me. Let's admit the fact na parang hindi naman ganun ka profitable ang auto repair industry sa Pilipinas. So, but automobile per se is part of my passion. Ayan, kasi si daddy ko ay mechanic. So, maaga rin po akong namulat regarding sa mga kotse, sa mga everything how it works in the car. Pero hindi ko siya naging work sa Pilipinas. Ayan. So, yun, they baka, they must be open for change. They must be adaptable. Baka yung passion nila, yung first love nila noon, yun yung maging work nila ngayon. Dito. So, ganun lang. Huwag nilang isipin na hindi ito yung work ko sa Pilipinas. So, yun din yung maging nila, door for a greater opportunity. Ayan.